Isang pagbati po ang aking pinapabot sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook ng ating programang Gospel and Music Ministry. Nawa madatnan kayo ng programang ito na nasa mabuting kalagayan, maayos at masigla. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal. Bumabati sa inyo at welcome po kayo sa programa natin. At habang inyong mapapakinggan ang programang ito, ay akin pong hiniling na inyo po itong ibahagi sa inyo po mga kaibigan at mga kakilala. At ganoon na rin po sa inyong mga kapamilya, kapuso at mga kamag-anak. Binabati po natin ang iba't iba natin mga viewers dyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Meron tayong viewers dyan sa Hong Kong, sa Thailand, ganoon din po sa US, sa Canada, sa Israel, at ganoon din po sa Egypt. Meron tayong taga-subaybayan. Of course, dito po sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, mga minamahal namin ng mga suking taga-subaybay, ay ang inyong pong lingkod magbabahagi ng mga salita ng Diyos may kinalaman sa pagkain nila o pagkain ng tao ng dugo o dinuguan at ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. May kunti kasing relation siya, kaya pinagdugtong ko na ang paksang ito. Bakit may mga kumakain ng dinuguan at bakit naman merong hindi kumakain? At ito'y pinagdidibatihan ng mga Kristiyano din na may mga tumututol na ang duguan niya ay pwede namang kainin. O mayroon man namang tumitindig na ang dugo ay bawal kainin. Ano po ba talaga itinuturo ng Biblia? Meron bang itinuro ang Biblia na ang dugo ay bawal kainin? O mayroon bang itinuturo ang Biblia na ang dugo ay pwedeng kainin o ipapakain? Atin pong susuriin at himay-himayin ang mga talata ng Biblia na makita natin o maipakita natin kung ano ba talagang itinuturo. Pwede bang kainin o ipinapakain ba ang dugo o ipinagbabawal sa mga tao? Narito po ang atin pong mga talatang pag-aaralan sa mga oras na ito. Ang argumento po kasi ng mga kapatid o mga kaibigan natin ay sabi nila ang dugo pwedeng kainin dahil naluluto naman, nakakain o nalulunok. Pero sa base sa Biblia, ito'y sa panahon ng ni Noe, ating patriarkang si Noe. Genesis Kapitulo 9, versikulo 3 at 4, ganito ang sinabi ng Diyos kay Noe. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Sa talatang 4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sa mga talatang ito, mga minamahal namin na mga taga-subaybay, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng instruksyon o utos kay Noe. Ang wika ng Panginoong Diyos ay bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At ito ikinumpara niya sa isa pang phrase na gaya ng mga sariwang pananim na ibinigay ko sa inyo. So yung binanggit dyan na bawat gumagalaw na nabubuhay maging pagkain ninyo ay gaya nung sariwang pananim na ibinibigay ng Diyos sa kanila Noe. At ang sabi ng Diyos, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. So maging sa panahon ni Noe, sapagkat dito po pinasimulang ipakain ng Diyos ang mga hayop. Ayon sa record ng Biblia, nung mawala ng makakain sila Noe. Ang sabi ng Biblia o ang sabi ng Diyos, huwag kakanin ang dugo sapagkat ito'y lamang may buhay. Dito ho sa talatang ito, talagang direct na pagkasabi ng Diyos, huwag kakanin ang dugo. At pagdating po sa mga Israelita, alam naman natin na ang bayang Israel po, mga minamahal na mga kapatid, ay pinili ng Diyos na kanyang bayan upang magliwanag sa buong sanglibutan, ay meron din pong ipinag-utos ang Panginoong Diyos sa kanila. Sa Levitico, ang Kapitulo 17, ang mga versikulo'y 10 hanggang 14 sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang ating mababasa. Ang sinumang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sangbayanan, maging Israelita o dayuhan man. Sa verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog ayon sa altar bilang pantubo sa inyong buhay. 12,
Kaya nga hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya Israelita o dayuhan man. At kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Sa verse 14, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito'y ititiwalag sa sambayanan. Sa mga talatang ating binasa, mga minamahal na mga kapatid, ay merong binanggit sa bersikulo o talatang 10 na ang sino mang kumain ng dugo ay kapuputan o kagagalitan, at hindi lamang kagagalitan o kapuputan, ay ititiwalag pa sa sambayanan, hindi lamang Israelita o maging mga dayuhan. So pag sinabing dayuhan, hindi Israelita yon, mga kapatid. Ang sabi diyan, ititiwalag kapag kumain ng dugo. Sa talatang 11 may binanggit din na ang dugo ay pantubos ng buhay. So ang sabi dito, iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya napapansin ninyo, ito'y sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya tumubos sa ating mga buhay. Kaya sa talatang 12, ang binanggit dito, kaya nga hindi dapat kainin niya, maging Israelita man o dayuhan, sapagkat ang sabi dito, ito ay pantubos ng buhay. At ang sabi pa nga dito, anong gagawin kapag nakapaghuli sila ng hayop o ibon na makakain? Ibig sabihin, yun talagang allowed o ipinahintulot na kainin. Ibig sabihin, yung sa Greek ay bruma. Ang sabi dito, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. So kapag sila po'y makahuli ng hayop o ng ibon na mga malilinis na pwedeng kainin, ay kapag kanila itong kakatayin, ay ibubuhos ang dugo sa lupa at sa lupa at tabunan. Ayun ang sabi ng Biblia. At ang sabi pa nga rito sa talatang 14, ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. So, una, ang Diyos po ang nagbawal at ang mga dahilan po ay nasa buhay ang dugo at ito'y pantubos ng buhay. Kaya anuman ang inyong mahuli na hayop at ibon na malilinis, kapag ito ay kakatayin o ito'y kakainin, ay dapat itapon ang dugo at tabunan ng lupa. Katunayan yan, mga minamahal na mga kapatid, ay inulit po yan dito ho sa Deuteronomio, Kapitulo 12, ang mga bersikulo'y 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng inyong o iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Sa verse 16, huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. So dito, mga minamahal na mga kapatid, ay pinakita ng Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 12, ang mga bersikulo 15 hanggang 16, na makakapatay at makakakain ng karne sa loob ng pintuang daan ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hanggat gusto mo, ayon sa pagpapalang ibinigay ng Diyos sa iyo. Sabi dito, yung marumi at ang malinis, ito'y tumutukoy sa tao na malinis at marumi, ay makakakain niyaon. Ibig sabihin, pwedeng magsalo o pwedeng kumain ang malinis at ang maruming tao. At ang sabi ng Biblia, huwag lamang kakanin ang dugo, ito'y ibubuhos na parang tubig. Napakagandang instruction at napakalinaw na instruction na nagpapakita na ang dugo ay hindi pala pagkain. Totoo naman, kaya nga yung mga kahit ito'y malinis, halimbawa baka, yung dugo niya hindi pagkain. Kalabaw, ang dugo niya hindi rin pagkain. Yung kambing, ganun din po. Lalo na yung mga karumal-dumal, hindi nga pagkain yung kanilang mga laman, lalo na yung dugo. Halimbawa yung baboy, talagang specific ng Diyos na huwag
kakanin, mga minamahal na mga kapatid. So dito, kapag ka kumain, ito'y pagkamalinis at pwedeng kumain, ay ibubuhos ang dugo sa lupa na parang tubig. Dito din sa Deuteronomio Kapitulo 12, ang mga versikulo 22 hanggang 24, meron din pong kahalintulad na pagkasabi. Ganito po ang ating mababasa. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa, gayon kakanin. Ang marumi at ang malinis ay kapwang makakakain niyaon. So napansin ninyo mga minamahal na mga kapatid, dito ho sa talatang ating binasa sa verse 22 ay kapwa makakain yung marumi at malinis, kapwang makakakain. So pwede silang kumain ng maliit na usa o malaking usa. Sa verse 23, lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo. Inulit na naman. Sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. So dito ay pinakita sa verse 23 na pagtibayin mong huwag mong kakanin ang dugo. Ibig sabihin, lakasan mo, loob mo na huwag mong makain ang dugo. At ang sabi ng Biblia ay sapagkat ang dugo ay siyang buhay, mga minamahal na mga kapatid. No? Huwag kakanin ang buhay na kasama ang laman. So tumutukoy sa dugo pa rin. Sa verse 24, ganito ang ating mababasa. Huwag mong kakanin yaon, iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig. So dito mga minamahal na mga kapatid, inulit ho ang nakasaad doon sa chapter 12, verses 15 to 16 ng Deuteronomio, na huwag talagang kakanin ng dugo, ibubuhos ito na parang tubig. So inulit po ito dahil napakagandang instruction at yung mga tao kasi matitigas ang ulo. Maging sa panahon ngayon, matigas ang ulo ng tao eh. Andyan ang instruction ng Biblia, given na po, matigas pa rin ang ulo. Kumakain pa rin ng mga karumal-dumal, kumakain pa rin ng dinuguan, at ito pa nga pinapalabas at ipinopromote ng mga kilalang mga artista. No? At sa mga malalaking mga restaurants, may mga ganyan, no? Mga dinuguan, mga dugo, ay kinakain ho nila. Pero ayon pala sa Biblia, hindi ho ito pagkain at hindi pinahintulot na kainin. Sa panahon po sa paghahari ni Haring Saul, ay meron din pong mga kumain ng dugo, pero nagalit po ang Diyos. Pakinggan po ninyo. Unang Samuel Kapitulo 14, ang mga versikulo 32 hanggang 34. Ang sabi po ay ganito. At ang bayan ay dumaluhong sa Samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo. Napansin niyo sa panahon ni Haring Saul, kinain ng bayan pati yung dugo no kanilang samsam ng mga hayop. Nang magkagayoy kanilang isinaysay kay Saul na sinasabi, narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon. Sa anong paraan? Sabi dito, sa kanilang pagkain ng dugo. At kanyang sinabi, kayo'y gumawang may paglililo. Inyong igulong ang isang malaking bato sa akin sa araw na ito. No, bakit? Kasi ang sabi dito, nagkasala ang bayan laban sa Panginoon. Ano ang dahilan ng kanilang pagkakasala? Ang sabi ng Biblia, sa pagkain nila ng dugo. So, napansin niyo mga minamahal na mga kapatid, yung bayan ng Israel ay nagkasala sa kanilang pagkain ng dugo. Ano ngayon ang sabi ni Haring Saul? Dito ho sa versikulo 34. At sinabi ni Saul, magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, dalhin sa akin dito ng bawat tao ang kanyang baka at ng bawat tao ang kanyang tupa at patayin dito at kanin at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. At dinala ng buong bayan, bawat tao ang kanyang baka ng gabing yaon at pinatay roon. So dito mga minamahal na mga kapatid, talagang pinatutunayan. Nagkasala ang bayan sa pagkain ng dugo, nagkasala laban sa Diyos. Kaya ano ang sabi ni Haring Saul sa kanyang mga sundalo o sa kanyang mga utusan? Magsikalat kayo sa bayan at sabihin sa kanila dalhin ang baka, tupa at katayin o patayin at kanin
at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo. Dito pa lang, maliwanag na mga minamahal na mga kapatid na yung dugo bawal pong kainin at maging sa panahon nila sa lumang tipan ay nagkasala sila laban sa Panginoon sa pagkain nila ng dugo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sabi nila, "Uy, sa lumang tipan lang po yan. Hindi na sa bagong tipan." Ay, ganun ba? Hindi ho. Sa bagong tipan, bawal pa rin ang dugo. Bakit? Yung bang pagsimbolo ng dugo doon sa lumang tipan, nag-iba na ba sa bagong tipan? Hindi na ba sumisimbolo sa buhay yung dugo? Sumisimbolo. Katunayan yan, ang ating Panginoong Jesucristo ang sinisimboluhan kapag naghahandog sila. Si Kristo ang huling handog at pangkalahatan. At kaya nga, sa paksang ito, tatalakayin natin sa kadugtong yung kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito, hindi pwedeng sabihin na ito'y pinapakain ng Diyos ang dugo, sapagkat maging sa bagong tipan, ang utos ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, dito ho sa kapitulo 15 ng Gawa, ang mga versikulo 19 hanggang 20. Ganito ang ating mababasa. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gabalain yaong sa mga hintil ay nagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Ayan. Kung dito mga minamahal na mga kapatid, hindi lang basta dugo, kundi yung ikahahawa sa Diyos-Diyusan, yung mga inihandog sa Diyos-Diyusan. Okay? At sa pakikiapid, hindi rin. At sa binigti, hindi rin ipinakakain. At sa dugo, ayun, inulit mga minamahal na mga kapatid. So maging sa bagong tipan, ang dugo, bawal. Ito po'y maliwanag pa sa sikat ng araw, buwan at mga bituin na ipinagbabawal. Hintil ba tayo? Hintil. Ngayon, ito'y mga talatang ginagamit para i-argumento o tutulan ng mga kumakain ng baboy na hindi daw pinagbabawal dyan ng baboy. Hindi nakasulat, pero common sense mga kapatid, ipinagbabawal nga sa kanila yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan na bruma yun. Bruma. Halimbawa, 14:13 ng Gawa, ang inihandog ng mga tao doon sa kay Apostol Pablo at Bernabe ay baka, wala namang baboy. Okay? So dito, ay pinagbabawal po ang dugo. Kung pinagbabawal ng inihandog sa Diyos-Diyosan, lalo na yung mga akatarton o mga karumal-dumal. Okay? Dito pa sa Gawa, Kapitulo 15, ang mga versikulo 28 hanggang 29. Ang wika po ay ganito. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano iyon? Verse 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. So dito mga minamahal na mga kapatid, ay minabuti o minagaling ng Espiritu Santo, no? At ng mga apostol na huwag atangan ng mas mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na itong kinakailangan. Una, sabi dito, magsiilag sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan o inihain. At sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. At ang sabi dito, kung umilag kayo sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. So, para talaga sa ating, for health reason talaga, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng 3 Juan 2, ay ang dalangin sa atin ay mapabuti tayo, at magkaroon ng mabuti o magandang kalusugan. At yun din naman ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 10:31, ano man ang inyong ginagawa, kumain man kayo o uminom, gawin ninyo sa ikaluwalhati ng Diyos. So dapat dito ho sa pagkain ng dugo ay hindi naman naluwalhati ang Diyos, wag nang kumain ng dugo o dinuguan, mga minamahal na mga kapatid. No? O suho kasi yung dinuguan, akala natin normal lang, pero hindi pinapakain. May mga argumento din mga minamahal na mga kapatid na pwede daw kainin ang dugo ayon sa utos ni Kristo kasi dugo niya, pinakakain niya, pati yung katawan niya. O, come on, mga kapatid. Napakababaw na argumento. Bakit?
Ito ho ang pinagbabasehan nila sa Juan Kapitulo 6, versikulo 54 hanggang 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. So itong talatang ito'y ginagamit nila para iliteral ang pagkaintindi at pagkaunawa na ipinakakain nga ni Kristo yung kanyang dugo at ang kanyang katawan. So pwede na yung dugo. Mali ka dyan, kaibigan. Bakit? Pagdating po sa statement na eating the flesh and drinking the blood of the Son of God or our Lord Jesus Christ, ito ay it is to be taken in a spiritual sense. No? Hindi na literal sense, sapagkat kung iliteral natin ito, ay ubos ang laman at dugo ni Kristo nung buhay pa siya at kinain na ng mga apostol at ng mga mananampalataya. Yun ang magiging logic doon. Pero hindi ho ito literal meaning, kundi ito'y nasa spiritual. Halimbawa na lamang itong ating temporal na katawan ay kumakain tayo ng material na pagkain para maging malakas tayo o maging malakas ang ating mga pangangatawan. At naniniwala din tayo na kapag kumakain tayo ng material na pagkain, naging malusog tayo. Ganun din ho sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sumampalataya tayo na kapag tinanggap natin at sinampalatayanan ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, ay ito'y maging kaparte ng ating espiritual na buhay at magdadala sa atin ng liwanag ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan, mga minamahal na mga kapatid. At hindi lamang yan, kundi magdala sa atin ng kalakasan ng ating kaluluwa, sapagat gaya ng mga ating physical na pangangatawan, nagdadala ng malakas ang ating material na kinakain, ganon din po ang atin pong spiritual na pagkain, ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Actually, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yun, may connection yun doon po sa paghugasan, mga kapatid. No? Sapagkat ang sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang mga versikulo'y 24 hanggang 26. Ganito po ang ating mababasa. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So dito mga minamahal na mga kapatid ay meron pong pag-alaala sa ating Panginoon. Kapag kumain tayo ng tinapay, tinapay naman ito nung panahon ng ating Panginoon, na sumisimbolo sa kanyang katawan, ginagawa ito o gagawin natin sa pag-alaala sa ating Panginoon. Sa verse 25, ganito ang ating mababasa. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. O di ba ga? Yung palang saro na nandun yung wine. Ang sabi ni Kristo, kapag kayo umiinom nito'y gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sa verse 26, ganito ang ating mababasa. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, napansin ninyo, tumutukoy sa katawan ni Kristo yung tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Dito maliwanag mga kapatid, inihahayag pala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa dumating siya. So napakagandang balita, yung kamatayan ni Kristo nagkaroon sa atin ng pag-asa, nagkaroon sa atin ng katubusan. Kaya nga, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, niyakap natin yung kanyang mga salita, ay hindi na tayo dalawa, kundi iisa tayo sa ating Panginoon. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Ang saro ng pagpapala ng ating pinagpapala, hindi bagas siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi bagas siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Sa 17. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay,
Iisang katawan sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. So napansin ninyo mga minamahal na mga kapatid, ito po ay in a spiritual sense ay napakahalaga para sa atin sapagkat sumisimbolo ito na marami tayo pero iisa lamang tinapay ang ating kinabibilangan, yun pong ating Panginoon sapagkat sinampalatayanan natin siya. At binanggit doon kanina na siyang dugo ng aking tipan. Ano bang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Sa Mateo 26:28, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So ang dugo ng tipan ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ang dugo ho ng anumang hayop ay hindi ipinintulot na kainin, anumang dinuguan, hindi ho. Ang tunay na tagasunod ng Panginoon, hindi kumakain ng dinuguan, mga minamahal na mga kapatid. Hindi rin kumakain ng karumal-dumal, lalo na. Okay? So, maging mga hayop na malinis, ang dugo nila ay hindi pa rin pagkain. Ngayon, madugtong natin dito yung pong kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sumisimbolo yung mga dugo ng hayop sa ating Panginoong Jesucristo, sa dugo niya. Gaano ba kahalaga at gaano kakapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo? So, the blood of Jesus has power, no? Mayroong kapangyarihan. Isa-isahin natin mga minamahal na mga kapatid. Ang kahalagahan, ang kapangyarihan at yung importansya ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Una, tumubos sa atin. Sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So dito mga minamahal na mga kapatid, nagkaroon anya tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At nagkaroon ng kapatawaran ang ating kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. It is all of grace, mga minamahal na mga kapatid. Dahil sa grasya ng ating Panginoon, dahil sa kanyang biyaya, pinatawad tayo sa pamamagitan ng pagtubos niya sa atin ng kanyang dugo. Ang ating Panginoong Jesucristo namatay para tayo mabuhay, mga kapatid. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 12. Ang sabi ganito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. So, hindi dahil sa dugo ng kambing o sa baka, kundi sa sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nakamtan natin ang katubusan, mga minamahal na mga kapatid. No? So, dapat maging mapagpasalamat tayo. Magalak tayo. Sabi sa Roma 3:25, ganito ang ating mababasa. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi nagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpahinuhod ng Diyos. So, siya inilagay ng Diyos, siya ang ginamit ng Diyos na pangpalubag loob sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, sa kanyang dugo. So, napakahalaga, mga minamahal ko na mga kapatid. No? Ang sabi nga sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naging pampalubag loob sa atin. Pangatlong dahilan, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay kabayaran. No? Kabayaran sa ating kasalanan o pantubos, no? Ransom sa ating kasalanan. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Napansin niyo mga kapatid,
ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay napakahalaga. Gaya ng korderong walang kapintasan, walang dungis. Pero ito'y ginamit para pantubos sa ating mga kasalanan. Hindi gaya ng pilak o gintuman na naging paraan para maging walang kabuluhan ng ating pamumuhay, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo na siyang pinantubos sa atin, mga minamahal na mga kapatid. So we should be thankful on that matter. Sa Revelation chapter 5 verse 9, ganito ang ating mababasa. At sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Pansinin niyo, ang tinubos ni Kristo hindi lang bayang Israel. Sabi dito, bawat angkan, bawat wika, bayan at bansa, mga kapatid, ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo o binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ilan pang mga rason kung bakit mahalaga at may kapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ito'y naglinis ng ating kasalanan. Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ng ating Panginoon, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So dito mga minamahal na mga kapatid ay nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Ang ating kasalanan nilinis po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo nung kamatayan niya sa cross. Hindi lamang yan, ay tayo din ay nagkaroon ng kapatawaran. Bakit? Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22, ang sabi ganito. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So napansin ninyo mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ng author ng Hebrews, ay ang sabi niya ayon sa kautusan ay halos masasabi ko na ang lahat ng bagay ay nilinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. So kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong pag-asa, mga minamahal na mga kapatid. No? Wala tayong pag-asa kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos dahil ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa atin mga kapatid. Ito pa, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay naging daan upang mapalaya tayo sa kasalanan. Apokalipsis 1, versikulo 5, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin, at nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So kinalagan tayo, pinalaya tayo ng ating Panginoon, mula sa ating mga kasalanan. So, salamat sa Panginoon, huwag nating kalimutang pagmuni-munihan. Pasalamatan, itaas ang ating Panginoon na siya nagpalaya sa atin mula sa pagiging makasalanan. At dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, ay inaring ganap tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sapagkat napalayo nga tayo sa Diyos eh. No? Ang sabi dito, hindi tayo karapat-dapat sapagkat ang sabi dito mga minamahal na mga kapatid sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9, ganito ang ating mababasa. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Pansinin nyo, si Kristo ay namatay dahil sa atin nung tayo makasalanan pa. Sa talatang 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Pansinin nyo mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo. Ang ating katwiran ay parang maruming basahan. Pero ang sabi dito ay inaring ganap tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi tayo karapat-dapat na patawarin, pinatawad tayo. Inaring ganap tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at maililigtas tayo sa galit ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang yan, mga kaminamahal na mga kapatid na mga rason, ang dugo pa ng ating Panginoong Jesucristo ay naglinis
ng ating budhi, no? Dito sa Hebreo Kapitulo 9, ang mga versikulo 13 hanggang 14, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So dito mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung ang dugo nga ng kambing ng baka na nadungisan ay napagiging banal upang linisan ang laman, eh how much more ang dugo ni Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili, mga kapatid, na walang dungis ay naglinis sa ating budhi sa gawang patay upang maglingkod tayo sa Diyos. Kaya, nung tayo na kay Kristo na, bagong nilalang na tayo, lahat ng bagay ay bago na, hindi na tayo kakain ng dugo, kundi pahalagahan natin ang dugo ni Kristo na siyang naglinis sa ating budhi. Hebreo 13:12, ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay nagpapaging banal sa atin. Kaya naman sa Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. So dito makita natin na para masamutipay o mapaging banal ang bayan, ang dahilan ay sa sariling dugo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, no? At isa pang dahilan, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay naging paraan upang mapalapit tayo sa Diyos. Sapagkat sa Isaiah 59:1 at 2, ang ating kasalanan ay siyang naging dahilan, ang ating kasamaan, upang mapalayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Pero dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ay napalapit tayo. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 13, ganito ang ating mababasa. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So, the only way na napalapit tayo sa ating Diyos Ama dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo nung sinampalatayan na natin, tinanggap natin, niyakap natin yung kanyang ginawang sakripisyo para sa ating mga buhay, mga kapatid ko. Hindi lamang nagpalapit sa atin sa ating Diyos, nagbigay pa ng kapayapaan sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kolosas 1:19 hanggang 20. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. So dito, mga minamahal na mga kapatid, pinagkasundo at pinayapa niya sa pamamagitan ng Kanyang dugo sa cross, mga minamahal na mga kapatid ko. So, nagbigay sa atin ng kapayapaan ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo at maging paraan din upang magtagumpay tayo, mga minamahal na mga kapatid ko. Revelation chapter 12 verse 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So, dapat magtagumpay tayo dahil nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nabuhos sa kanyang dugo para tayo matubos, mga minamahal na mga kapatid. Dito sa libutan, di tayo makasumpong ng kapayapaan. Pero kay Kristo, sigurado, kailangan lamang nating mapagtagumpayan at madaig ito, mga minamahal na mga kapatid. Sa Juan Kapitulo 16, versikulo 33, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dito sa libutan, di kayo makasumpong ng kapayapaan. Dito sa libutan, puro kapagatian. Sabi ni Kristo, daigin ninyo ang sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay dinaig ko na, mga kapatid. So, maging mapagpasalamat tayo ng lubos sa ating Panginoon sapagkat namatay siya para sa atin. No? Nung siya namatay para sa atin, tayo po ay nabuhay dahil sa kanyang kamatayan. At ang sabi sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. The only way to heaven, the only way to the Father, is our Lord Jesus Christ, mga pinamahal na mga kapatid. Sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na sukat nating iligtas sa pangalan lamang ng ating Panginoong
Hesukristo. At kung tayo nga nagkakasala, siya din ang ating attorney, siya din ang ating tagapamagitan. Unang Juan 2:1, ang wika niya, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Mga minamahal na mga kapatid ko, pagsikapan natin na tumayo sa harapan ng Diyos. Walang dungis at walang kapintasan. Huwag natin kalimutang itaas ang ating Panginoon. Sa araw-araw, tumawag tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Kanya. At lagi nating alalahanin yung Kanyang kamatayan. Dahil sa Kanyang kamatayan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At panghawakan natin yan sapagkat diyan tayo tinawag, mga minamahal na mga kapatid. Kaya huwag na tayong kumain ng dugo, huwag na kayong kumain ng dinuguan. Tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat, sa ating pagtanggap sa Kanya, mamuhay tayo ayon sa nais niyang ipamuhay sa atin. Maging handa tayo sa Kanyang pagbabalik, dadalhin niya tayo sa langit na bayan. Nawa ang video na ito ay maging pagpapala sa inyo, mga minamahal namin ng mga suking taga-subaybay, at ang video na ito ay i-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala, kapamilya, kamag-anak, at mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang YouTube channel natin, ang Gospel and Music Ministry, at ang atin pong Facebook page na Gospel and Music Ministry, i-promote po ninyo at i-follow at i-like po ninyo. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal, na nagsasabi, ang pagpapala nawa ng Panginoon ang managana sa inyong mga tahanan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.